Tinanong ng Black Witch kung tama ba ang kanyang narinig at sinabing bawiin na lang daw ito ni Kim kung nagbibiro siya dahil hindi daw iyon nakakatawa. Napangiti lang ang ating bida at seryosong sinabi sa kanila na tama ang kanilang narinig at hindi siya nagpapatawa. Hindi naman makapaniwala ang lahat ng nandoon at sinabi ng Black Witch na imposible daw iyon. Ilang taon daw ang kanilang ginugol para lang maabot ang floor 10 at sobrang taas naman daw ata ng kumpiyansa ng ating bida para sabihing 5 araw lang ang kanyang kailangan. Alam naman iyon ni Kim at ni Yuko na lang ang kanyang ulo at nagmakaawa sa babae. Mag-isa daw niyang natapos nag-floor 10 pero sinabi daw niya ang mga nalalaman at ang mga nakuha niya doon. Lahat daw sila ay nakinabang sa mga impormasyong binigay niya at siguro naman daw ay pwede siyang humingi ng isang pabor. Habang nakikiusap ay pinakita na sa kanya ng system ang pagpipili ang rewards. Bigla naman din nagsalita ang Inquisitor at sinabi nito na simple lang naman ang kanilang problema. Nagbigay daw ng impormasyon ng ating bida sa kanila para matapos ang floor 11 at ang hiningi lang niyang kapalit ay pakinggan ang kanyang hiling at gawin ito kung hindi ito masyadong mahirap. Ang hindi paglabas ng castle ng 5 araw at maghintay daw ay napakadali lang kaya payag daw siya dito. Tatanggi pa sana ang Black Witch dito pero sinabi sa kanya ng Inquisitor na kailangan nilang tuparin ang kanilang pangako. Wala naman na itong nagawa at pumayag na din ang lahat ng mga guildmaster sa hiling ng ating bida. Bigla namang nagsalita ang Sword Saint sa gilid at sinabing hindi siya kasali sa kanilang pangako at ang kailangan lang nitong gawin ay bantayan ang ating bida sa susunod na 5 araw. Wala naman ang nagawa si Kim doon at inisip na hindi naman daw masama na kasama niya ang matanda sa paglaban sa Demon King. Nagpasalamat na ang ating bida sa lahat ng nandoon dahil aalis na ito at magkita na lang ulit sila matapos ang 5 araw. Pagkalabas nila ng pinto ay nagulat ang dalawa dahil nakita nila na hindi gumagalaw ang mga NPC. Naisip naman nila na hindi pa daw kasi nag-uumpisa ang quest at wala pang pumipili sa kanila ng posisyon sa Empire. Kung hindi daw sila pumili ng kanilang posisyon ay hindi mag-uumpisa ang quest at ang pagsakop ng Demon Army ay hindi mangyayari. Bigla namang nilabas ng ating bida ang kanyang minimap at tinanong ang Sword Emperor kung ano daw kaya ang mangyayari kung matalo nila ang Demon King bago pa lang mag-umpisa ang kanilang quest. Hindi nakasagot ang Emperor kaya sinabi ni Kim na simple lang iyon, walang makakakuha ng Demon King's reward kaya walang magiging taksil sa kanilang grupo at hindi na makakalamang ang Demon King. Pinakita ng system na nagalit ang Demon King sa sinabi ng ating bida at lumabas na ito sa floor 12. Ang lakas daw ng loob ng ating bida na pumunta doon kahit hindi pa siya pumipili ng kanyang desisyon. Natawa naman doon si Kim at tinanong sa Demon King kung ano ang sinasabi nito dahil pumili naman daw siya ng desisyon. Tatalunin daw niya ang Demon King bago mag-umpisa ang mga quest at dahil doon ay wala ng hunter at NPC ang masasaktan at wala na din magiging taksil sa kanila. Tumalon na ang ating bida para atakihin ang kalaban at doon na nag-umpisa ang napakatagal niyang 5 araw. Isang hampas lang ng Demon King kay Kim ay namatay agad ito at minarkahan niya ang kanyang kamay para malaman kung ilang beses na siyang namamatay. Sinabi ng Sword Emperor sa ating bida na hindi naman espesyal ang swordsmanship ng Demon King at hinahampas lang nito ang kanyang espada ng malakas kung saan-saan. Napansin din daw ito ni Kim at ang kailangan lang daw niyang gawin ay malaman kung saan siya aatake at iwasan ito. Paulit-ulit na siyang namatay at sinabi nito sa kanyang sarili na handa siyang umulit ng umulit kahit gaano katagal para masagip ang lahat. Makikita naman natin sa likod na niloloko siya ng Sword Emperor dahil kaya daw ba niyang iwasan ito kahit na alam niya kung saan ito aatake dahil napakahina niya. Ang problema daw niya ay isa siyang baguhan sa paggamit ng aura at ang kailangan niyang gawin para makalaban man lang ay ikalat ang aura ng pantay sa buo niyang katawan. Sinubukan lang niya ng sinubukan at paulit-ulit siyang namamatay pero hindi pa rin sumusuko ang ating bida. Binago din niya ang kanyang mga ginawa sa floor 10 at sinabi ng Black Witch sa kanya na natapos nila ang raid ng wala pang 1 oras at halos 4 na pulang ang namatay. Pagkabalik niya ay sinabi ng Black Witch na halos 30 na lang, 20, at hanggang halos 10 na lang ang namatay sa isang raid. Sa huling balik ng ating bida ay hinawakan ng Black Witch ang kanyang kamay at sinabing wala kahit isa ang namatay sa kanilang raid. Umiiyak niyang niyakap si Kim at nagpasalamat ng sobra dahil hindi daw nila magagawa iyon kung hindi dahil sa kanya. Habang nilalabanan na niya ulit ang Demon King ay bigla na lang niyang nakita ang isang skill sa taas at pamilyar sa kanya kung kanino galing iyon.
Lumabas na sa kanyang tabi ang Black Witch at nanghingi ito ng tawad dahil hindi niya natupad ang pangako na maghintay lang sa palas ng 5 araw. Sinabi nito sa ating bida na parang masaya daw ang kanyang ginagawa at sumagot naman ito na natutuwa daw talaga siya dito. Sasali daw sa kanya ang babae dahil gusto niyang tulungan si Kim at nagbiro naman ito na ginawa niya ang lahat tapos dadating lang ang Black Witch para agawin ang kanyang kill. Lalong nagalit ang Demon King dahil parang hindi daw sila siniseryoso ng kanyang kalaban kaya ginamit niya ang kanyang skill at naglabas ng napakadaming alagad. Nagulat naman doon ang Black Witch at ang Sword Saint dahil hindi daw nila kakayanin ng Demon King kung lalabanan din nila ang madaming alagad na iyon. Hiningi na ng babae ang kamay ng ating bida at sinabing kailangan na muna nilang umalis doon at bumalik na lang sa susunod na araw. Ngumiti lang si Kim at sinabi sa babae na hindi nila kailangan umalis at inangat nito ang kanyang kamay at ginamit ang isang skill. Lumabas na ang kanyang mga skeleton at tinanong niya sa Sword Emperor kung alam ba nito kung bakit iyon ang kinuha niyang skill sa Demon King. Sa totoo lang daw ay ang gusto talaga niyang kunin ay ang skill na pampalakas ng aura pero bigla niyang naisip na mas okay daw pala ang Ghoul Summoning. Nakasulat kasi doon na pwede nitong gawing monster ang mga napatay na ng ating bida at tinanong niya ang Sword Emperor kung ilan na daw ba iyon. Sinabi nito na 2 lang, ang Flame Emperor at ang kanyang sarili. Iyon din daw ang una niyang naisip pero naalala niya ang skill ng Sword Saint at nagtaka kung bakit mahigit 4,000 ang lumalabas. Dahil doon ay nakapaglabas ang ating bida ng mahigit 4,000 skeleton at hindi naman makapaniwala ang Sword Emperor dahil meron na naman daw siyang napakadugang skill. Nagulat din doon ang Black Witch at sinabing meron pala siyang ganong skill kaya hindi na ito nagtaka kung paano niya sinolo ang floor 10. Nagsalita naman bigla ang Demon King at sinabing paano nagkaroon ng isang tao na katulad niya ng skill na iyon. Hindi na ito sinagot ng ating bida at sinabi nito sa Sword Saint na lumaban siya sa tabi ng mga alagad ni Kim para matulungan niya ito. Ang Black Witch naman daw ang kanyang kasama sa paglaban sa Demon King at naghanda na ito para magumpisa. Tinaas na ng ating bida ang kanyang espada at pinasugod na ang lahat ng kanyang alagad sa harapan. Nakita ng Sword Emperor kung paano makipaglaban ang mga skeleton at nagulat ito dahil kaparehas sila ng galaw ni Kim na walang takot mamatay at sobrang OP daw nito. Sumigaw ang Demon King at tinanong ang ating bida kung ano ang karapatan nitong hamarang sa kanya kahit galing siya sa ibang mundo. Tinutok ni Kim ang kanyang espada dito at sinabing ano naman daw ang halaga kung hindi siya taga doon. Nakatayo siya doon ngayon sa kanyang harapan at kung ayaw niya iyon ay wala nang magagawa ang ating bida. Napabilib naman doon ang tower at natanggap na din nito ang lahat ng paghihirap ni Kim kaya binigay na sa kanya ang alias na King of Death. Pinakita ang backstory ng Demon King at kinain pala niya ang bata na nagngangalang Esther at kinuha nito ang kanyang pagkatao kaya iyon ang naging una niyang pangalan. Itinuring siyang santo ng mga tao doon dahil hindi siya tumatanda at lalo pang gumaganda sa tagal ng panahon. Isang araw ay bigla na lang may pumunta sa kanya na isang lalaki at dala nito ang kanyang anak. Umiiyak itong nagmakaawa kay Esther na pagalingin nito ang kanyang anak dahil narinig daw nito na kaya niyang pagalingin ang kahit na anong sakit. Pumayag naman ito at sinabi sa lalaki na iwan muna niya ang bata doon at balikan na lang niya ito mamayang madaling araw. Pagkaalis ng lalaki ay kinargan na ni Esther ang bata at sinabing hindi na siya makakaranas ng kahit na anong sakit. Kinain nito ang bata at oras na may kinakain ang Demon King ay napupunta sa kanya ang lahat ng memorya nito kaya nakita niya kung gaano naghirap ang batang iyon. Gumamit siya ng magic at bumuo ito ng bata na kaparehas ng kanin niya kanina at sinabing mabubuhay na ito ng mas mahaba. Inabot na nito ang bata sa kanyang magulang at sinabing malusog na ang bata at hindi na nito kailangan ng gamot kaya ang pwede na lang daw niyang gawin ay mahalin ang bata. Nakilala na din si Esther sa iba pang bahagi ng mundo at tinawag na tagapagligtas ng may sakit. Okay na sana ang lahat pero napansin ng mga tao sa matataas na lugar na maraming magsasaka ang umaalis at sama-sama daw sila sa Saints of Salvation. Pinuntahan ito ng mga sundalo at walang awang sinunog ang lugar kung saan namamalagi si Esther. Nakita niya mismo kung paano saktan ng mga sundalo ang mga nandoon at walang awang patayin. Bigla naman itong napasigaw at sinabing ano ang karapatan nilang pumatay ng kapwa nila tao at wala daw silang pinagkaiba sa mga hayop. Bumalik na ulit ang ating storya sa ating bida at tuloy pa rin ang kanilang laban ng Demon King. Habang bumebuelo ang kalaban ay tinignan maigi ni Kim kung saang lugar ito aatake.
Namatay na ulit ito at inalala na sa kaliwa ang susunod na atake ng Demon King. Pagkabalik nito sa laban ay napansin nito na may cooldown palang 7 days ang kanyang skill na Ghoul Summoning. Kinabisado lang nito ang mga atake ng Demon King at paulit-ulit na namatay hanggang sa magamit na niya ulit ang kanyang skill. Nang matapos na ang cooldown ay nilabas na nito ang kanyang skill sa harap ng Demon King at umatake na agad. Habang lumalaban ay salita ng salita ang Sword Emperor sa tabi ni Kim at sinabing madami silang magagawa sa bago niyang skill. Namatay naman bigla ang ating bida at nainis ito sa Sword Emperor dahil kasalanan daw ito ng kanyang bunganga at uulitin na naman niya iyon ng isa pang linggo. Tumawa na lang ito at sinabing wag nang mainis at ibuhos na lang niya ang kanyang galit sa Demon King. Bumalik na ulit siya sa laban at sinabi naman niya sa Black Witch na sa kanan siya pupunta dahil guguluhin niya ang Demon King para magkaroon ito ng malinaw na atake. Bumwelo na agad ang Black Witch at inatake ang kalaban at makikita natin na malinis ang pagkakatama nito. Habang nagpapagaling ang Demon King ay inisip ni Kim kung ano ang mga susunod na atake nito. Sinigaw nito na sa kaliwa ito titira at sinabi niya ito sa Sword Saint para makaiwas. Habang umaatake ay sinabihan ng ating bida ang witch na magkakaroon ng malaking opening ang Demon King sa kaliwa at gamitin daw niya ang pagkakataong iyon para atakihin ito gamit ang lahat-lahat niya. Direkta ang pagkatama nito sa kalaban kaya makikita natin na nadama ito ng Demon King at napansin din ni Kim na merong balat sa likod ng itim na nakabalot sa monster. Pagkatapos nun ay bigla na lang may lubas na mensahe sa system at sinabing umurong ang Demon King sa laban at pumunta sa floor 13. Sobrang nairita doon ang ating bida at inisip nito na sinayang lang daw ba niya ang lahat ng kanyang ginawa dahil tatakas lang pala ang Demon King bandang huli. Habang nagmumukmak ay bigla na lang may lumabas sa system na hidden quest, ang The Hero of A-Time Frozen World. Pagkabasa dito ng ating bida ay tinanong siya ng system kung tatanggapin ba niya ito at nakangiti nitong sinabi na gagawin niya iyon agad. Pagkatapos tanggapin ni Kim ang hidden quest ay bigla na lang gumana sa floor 12 ang timeline alteration. Hindi alam ng Black Witch kung ano ang nangyayari sa paligid kaya tinanong niya ito sa ating bida at hindi din naman daw niya ito alam. Tumingin ito sa Sword Emperor pero sinabi din nito na hindi niya iyon alam at walang nangyaring ganun sa dati niyang tower. Tumingin sila sa harapan ng Empire at napansin nila na parang merong nag-iba sa itsura nito. Naghawak sila ng kamay para pumunta sa taas ng gate at nagulat sila sa kanilang nakita. Ang timeline alteration daw pala ay ang pagbabago ng mga nangyari sa nakaraan. Sa normal na timeline ay sasakupin sana ng Demon King ang Aegean Empire pero napangiti na lang si Kim nang sinabi niya na dahil sa timeline alteration ay hindi nangyari ang event na iyon at walang kaalam-alam ang mga NPC na nagkaroon sila ng gera laban sa Demon King. Makalipas ang ilang sandali ay sinigawan sila ni General Aegean galing sa baba at tinanong nito kung sino sila at ano ang ginagawa nila sa taas ng gatehouse. Sinabi ni Kim ang pangalan ng General na Sar-based Aegean at pinagkamalan nitong masamang tao ang ating bida at tinanong kung paano niya nalaman ang pangalan nito. Napayuko lang si Kim at inisip na ibang-iba daw ang ugali ng General nung nanghihingi ito ng tulong laban sa Demon King at isa lang daw ang ibig sabihin kung bakit ganun ang kanyang ugali. Bigla na lang napatawa ng malakas ang ating bida at nagtaka naman doon ang Black Witch at ang Sword Emperor. Sumigaw ito at sinabing nagawa niyang protektahan ang kanilang empire at nagawa niya ang kanyang ipinangako sa kanila. Wala daw siyang kahit na anong bahid ng kahihiyan o kaya naman panghihinayang dahil proud siya sa kanyang ginawa. Inisip nito na sa daan-daan niyang beses na namatay ay determinado siyang iligtas ang lahat at walang kahit na sino ang namatay kaya nang matapos niyang talunin ang Demon King ay wala siyang ibang maramdaman kundi ang saya. Buong buhay ni Kim ay nainggit lang siya sa iba at wala itong ibang ginawa kundi ang uminom para mabilis na lumipas ang araw. Ibang-iba na daw siya sa dati niyang sarili at masaya na ito kung ano ang meron siya ngayon. Pagkatapos noon ay pinakita na din ng system na natapos na ang floor 12 at nilista ang may pinakamataas na ambag sa raid. Habang tinatawanan siya ng Sword Emperor sa likod dahil sa kanyang kabaduyan ay niyaya na ng ating bida ang Black Witch para pumunta na agad sa susunod na floor. Sinabi ng dalawa kay Kim na ang first sa raid ay laging binibigyan ng prioridad na unang pumasok sa susunod na floor kaya siya daw ang magbanggit ng salitang transfer. Pagkasabi noon ng ating bida ay bigla na silang napunta sa floor 13. Agad nilang nakita doon ang Demon King at napansin nila na nagwawala ito ng sobra.
Bigla naman nagsalita ang Sword Emperor sa gilid at tinanong kung bakit Hamina ang boss. Sigurado daw siya na nasaktan ito sa atake ng Black Witch pero hindi daw iyon ang rason kung bakit ito mahina. Para daw siyang bumaba sa rank dahil nung una nilang pasok sa floor 12 ay 3 rank siya pero ngayon ay parang normal na boss na lang daw ito na katulad ng mga tinalo ng ating bida dati. Habang nag-iisip ay binigay na sa kanya ng system ang mga normal na rewards at na-upgrade ang kanyang skill at ito ay naging world map. Habang nakatingin dito ay bigla naman napasigaw si Kim at alam na daw nito kung bakit nagkakaganon ang Demon King. Nabago ang history ng Empire at hindi natuloy ang pagsakop ng Demon King sa floor 12. Inisip nito na ang boss na iyon ay lumalakas dahil sa pagpatay at pagkain ng mga NPC at nanghina ito dahil hindi na nangyari ang kanyang pagsakop dahil sa timeline alteration. Sinamantala na nila ito at inumpisahan ng atakihin ang Demon King. Naglabas naman ito ng mga ghouls at pinasugod sa ating mga hunters at hinarapan naman ito agad ng Sword Saint at ng Black Witch. Habang nakikipaglaban ay tinanong ng ating bida sa Sword Emperor kung gusto ba nitong makipagpustahan. Napaisip lang ito dahil tinanong siya ni Kim kung sa tingin niya ay ilang beses daw ito mamamatay bago niya matapos ang floor 19. Pumayag na din ang Sword Emperor dito at sinabi nito na aabot daw siya ng 100 at sinabi naman ng ating bida na aabutin lang siya ng 99. Nagreklamo naman saglit doon ang Sword Emperor pero sinabi nito na pumapayag na siya at hindi siya nito tutulungan. Nakipaglaban na ulit sila at sinabi ng ating bida na kailangan nilang gawan ng paraan ang dami ng ghouls ng Demon King at tinanong nito kay Black Witch kung kaya pa ba niyang lakasan ang kanyang magic. Sumagot naman ito na pinakamalakas na daw niyang atake ang kanyang ginagawa at hindi daw ba pwede na lang nitong gamitin ang skill niyang kaparehas ng sa Demon King. Sinabi nito na cooldown pa ito at tinawag nito ang Sword Saint. Pinaangat niya dito ang isang lagusan pababa dahil may kailangan daw silang tignan doon. Tinanong naman siya nito kung ano iyon at magtiwala na lang daw siya sa kanya dahil siya ay isang prophet. Pagkasilip nito ay nakita na ng bida ang nasa loob ng lagusan at namatay na ulit. Bumalik na ng 24 oras ang bida at sinabi nito sa Sword Saint na iangat nito ang lagusan pababa dahil meron dong isang hammer na epektibo laban sa maraming ghouls at gamitin daw niya ito. Hindi naman pumayag ang Sword Saint doon dahil sumumpa daw ito sa espada pero sinabi ng ating bida na meron itong AoE effect kaya makinig na lang ito sa kanya dahil isa siyang prophet. Ginamit na ito ng matanda at mabilis nilang natalo ang mga alagad ng boss at napatingin sila sa isang malaking monster na nandoon. Lalaban na sana ito ng Sword Saint pero sinabi ni Kim sa kanya na ituloy lang nito ang paglaban sa mga bagong ghouls gamit ang hammer. Sinabi naman nito sa Black Witch na atakihin nito ang mata ng giant at makikita natin na tuwang-tuwa ito dahil matagal na daw niya itong gustong gawin. Nakita nito na lalong lumakas ang giant matapos nilang gawin iyon kaya nung namatay ulit siya ay ginamit na niya ang ghoul summoning dahil nag-cooldown na ito at sinabi ng ating bida sa Black Witch na kailangan na nilang labanan ang giant pero kahit anong mangyari ay huwag niyang aatakihin ang mata nito. Nagulat naman doon ang babae dahil gustong-gusto nitong atakihin iyon pero sinabi ni Kim na merong masamang mangyayari pag ginawa niya iyon. Wala nang nagawa ang dalawa kundi ang sumunod sa ating bida at ginawa na nila ang plano. Mabilis na nila itong natalo at pinakita ng system na tumakas na naman ang Demon King papunta sa floor 14. Pagkatapos noon ay agad naman ang gumana ang timeline alteration sa floor na iyon at masaya nang umalis doon ang tatlo papunta sa susunod na floor. Isa-isa nilang nilabanan ang bawat floor at madali nila itong natalo dahil sa ating bida at bawat floor ay nagkaka-timeline alteration kaya humihina ng humihina ang Demon King. Sa wakas ay naabutan na ito ng ating bida sa floor 19 at makikita natin na sobrang hina na nito at kasing laki na lang ng normal na tao. Lumapit ang ating bida sa harap niya at sinabing nakita na din niya ang kanyang mata ng malapitan. Sinabi nito sa kanya na wag na itong tumakbo at labanan ng ating bida ng harapan dahil pag hindi niya ito ginawa ay katapusan na nito. Bumalik naman ang eksena sa panahon nung unang beses namatay ang ating bida sa Demon King at gumana ang penalty ng kanyang skill kaya pinakita nito ang trauma ng boss. Napunta ang dalawa sa gitna ng isang malaking sunog at may mga sumisigaw doon na sunugin pa nila ang lungga ng witch. Pinakita na din doon si Esther at hindi nito maintindihan ang nangyayari at tinanong kung bakit nila ginagawa iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit sinunog ng mga tao ang kapwa nila ng ganun na lang.
Natapos na ang sunog at makikita nating naaalala ni Esther ang mga taong pinagaling niya at napayuko na lang sa lapag. Sobra-sobra ang pagkaawa nito sa kanila at makikita natin na unti-unti na siyang binabalot ng kasamaan habang isinusumpa ang mga taong gumawa nun at doon na siya naging isang ganap na Demon King. Bumalik na ulit ang storya sa ating bida at makikita natin na nagumpisa na silang maglaban ng boss. Sumigaw bigla ang Sword Emperor at sinabing walang depensa ang ulo ng Demon King kaya atakihin na niya ito agad. Sinunod ito ng ating bida pero nasalag ito ng Demon King at napatalsik lang palayo. Pinagmasdan siya ni Kim ng mabuti at napansin na sobrang hina na nito at konti na lang ang nakabalot sa kanyang kadiliman. Bigla naman sinabi ni Kim sa boss na tumakas na lang ulit siya sa floor 20 dahil hindi din naman siya mananalo sa kanya ngayon at iyon na daw ang huli niyang hantungan. Kahit hindi ito gustong gawin ng boss ay pinakita na ng system na tumakas na ulit ito papunta sa floor 20 at agad naman nang gumana ang timeline alteration sa floor na iyon. Yumuko ang ating bida sa harap ng Sword Saint at ng Black Witch para magpasalamat sa lahat ng itinulong nila at nakiusap kung pwede daw ba na siya lang mag-isa ang pumunta sa floor 20 para tapusin ang Demon King. Pumayag naman doon ang babae dahil wala naman na itong magagawa at sinabi sa kanya ng matanda na pumapayag din ito pero pinaalala na ito na ang pang-5 araw kaya pagkatapos nitong tapusin ang floor 20 ay hanapin daw niya agad ang Sword Saint. Naintindihan daw ito ni Kim at yumuko na lang para magpasalamat ulit at binanggit na ang salitang transfer para mapunta sa susunod na floor. Pagkapasok niya doon ay nag-welcome sa kanya ang system at sinabing napasok na nito ang bonus stage. Habang naglalakad papunta sa boss ay sinabi ng system na ibibigay na sa kanya ang lahat ng reward na naipon niya simula floor 11 hanggang 19. Binigay sa kanya ang kapangyarihan na baguhin o dagdagan ang kahit anong skill na meron na siya basta hindi daw ito sobrang duga. Hinawakan na ng ating bida ang kanyang espada at sinabing hindi daw niya alam kung ano, sino, o bakit ginawa ang tower at bakit may mga nandoon sa loob na galing sa iba't ibang mundo. Tinaas niya ang kanyang espada at sinabi na kahit na daw ganun ay naiintindihan naman na niya ang tower kahit papano. Tinutok na ng ating bida ang kanyang espada sa harap ng Demon King at sinabi dito na ito na ang katapusan niya. Nakita ng ating bida ang kanyang mapa at napansin na iyon ang pinakamaliit ng boss stage at ang kalaban niya ay ang pinakamahinang boss. Sumugod sa kanya ang Demon King at walang hirap nitong nasalag ang kanyang atake at sinabing nagpalit sila ng posisyon. Tinaong niya ang boss kung naaalala ba nito ang floor 12 dahil siya daw ang Demon King doon na sumasakop at si Kim naman ang hero na dummy depensa sa Empire. Sinabi nito na kakaiba daw talaga ang buhay dahil siya naman daw ang dummy depensa ngayon sa kanyang lugar at ang ating bida naman ang papatay sa kanya. Hiniwan nito ang boss at makikita natin na lalo na itong humihina. Inatake lang siya ng inatake ni Kim dahil kailangan daw niya na mas hamina pa. Gumana na ang pinaplano ng ating bida at nawawala na ang kadiliman sa kanya at tinanggal na ng tower ang alias niyang Demon King. Dahan-dahan nang lumapit sa kanya ang ating bida at makikita naman na lumalayo sa kanya si Esther at sinasabing huwag itong lumapit. Sinabi nito na wala naman daw siyang ginawang masama dahil pinagaling lang naman niya ang mga may sakit. Alam naman ni Kim ang kanyang storya kaya tinanong nito kung wala daw ba talaga siyang ginawang masama at makikita natin na nagulat ito nang sinabi ng ating bida na sigurado daw siya na ganyang takot din ang naramdaman ng totoong Esther dati bago niya ito kainin at kunin ang pagkatao. Dinagdag pa nito na kinain niya ang bata na pinagkatiwala sa kanya ng isang lalaki para pagalingin at kahit na alam niya iyon ay pinagmalaki pa nito na siya ay isang tagapagligtas. Magsasalita na sana ang babae pero sinabi pa ng ating bida na tinago niya ang katotohanan na kinain niya si Esther at nagpanggap na siya ito dahil natakot siya na baka tratuhin siyang isang halimaw. Napasigaw na lang ito at sinabi niya na hindi naman daw niya ito alam. Bago daw niya kainin si Esther ay wala siyang memorya o kaya katalinuhan ng isang tao kaya hindi daw niya alam na natatakot at nagmamakaawa daw ang bata. Kung totoo daw ang sinasabi nito at kung kinain lang talaga niya ang mga tao para gumawa ng bago para tumulong ay kailangan ganun din daw ang mangyari sa kanya. Tinanong naman sa kanya ng babae kung ano ang ibig nitong sabihin pero sinabi lang niya sa system na gusto na niyang gamitin ang kanyang reward. Habang nakatingin sa kanyang skill na Ghoul Summoning ay tinanong niya ang system kung pwede ba niya itong baguhin at pumayag naman ito. Nagulat ang babae nang sinabi ni Kim na babaguhin daw niya ang part na hindi maaalala ng mga alagad niya ang kanilang memorya dahil gusto daw niyang maalala nila iyon kung gugusatuhin niya.
Makalipas ang ilang sandali ay kinumpirma na ng system na nabago na ang kanyang skill at pinakita na ito sa kanyang status window. Pagkabasa niya doon ay sinabi na niya agad sa babae na papatayin na niya ito ngayon. Kung hindi daw niya gusto ang tunog nun ay isipin na lang niya na kakainin lang niya ito kagaya ng mga ginawa niya dati at pwede daw siyang ilabas at maaalala pa rin niya ang lahat. Buti na lang daw ay gumana ang kanyang plano at bumalik ito sa pagiging tao dahil hindi daw pwedeng maging alagad ang isang monster sa skill niyang ghoul summoning. Hindi pa rin pala sumusuko ang babae at inatake nito ang ating bida pero madali lang niya itong naiwasan. Nairita naman doon ang Sword Emperor dahil wala man lang daw siyang kahit na anong karanasan at hindi man lang daw siya nakatingin sa harap pag lumalaban. Sinabi nito sa ating bida na iyon ang rason kung bakit pinipilit siya nito laging mag-ensayo dahil pagdating daw sa huli at walang-wala ka na ay ang maaasahan mo na lang ay ang iyong sariling lakas. Inatake na ni Kim ang espada ng babae at madali niya itong naputol para wala na daw itong magawa. Napayuko na lang ang babae at sumuko na kaya aatakihin na lang siya ng ating bida pero bigla naman sumigaw ang Sword Emperor at pinatigil siya. Sinabi nito na nabago na nga siya at hindi na ito ang Demon King pero ibig sabihin daw ba nun ay tao na talaga siya kagaya ni Kim. Baka daw naging isang NPC lang ito kagaya ng mga sundalo sa floor ng tower at tinanong kung gumagana ba ang ghoul summoning sa mga iyon. Napaisip din naman doon ang ating bida at tinanong sa system kung gagana ba ang ghoul summoning sa isang NPC o kailangan lang itong gamitin sa mga totoong tao na kagaya niya. Nagulat naman si Kim nung pinakita sa kanya ng system na hindi daw niya ito pwedeng masagot dahil wala itong otoridad sa tanong na iyon. Tinignan naman ng system ang otoridad ng nagtatanong at nakita nito na may otoridad ng temporary apostle ang ating bida dahil sa kanyang mga nakuhang rewards. Sinabi ng system sa kanya na nag-request ang tower ng isang botohan at kailangan niyang sumama doon at bigla na lang siyang nawala sa kinatatayuan niya.